Okay, let's start. So this time we're going to program using Notepad and command prompt. Okay. So Notepad is classified as text editor, hindi siya code editor. Kaya nga hindi siya advisable na ginagamit sana for programming. Kasi nga lang, kung may rason na naman tayo na wala tayong pandang load ng code editor for Java, then yan yung naisip kong remedy. Okay. So before na mag-start tayo, mag-write ng code dun sa Notepad, make sure na naka-install sa unit ninyo ang GDK. Kasi nga, ang command prompt hindi siya compiler. So ginagamit lang natin yon para i-execute yung compiler ng Java which is available sa GDK, Java Development Kit. Okay? Yan. Para sa ganun, i-compile niya yung code na ginawa natin using Notepad. Okay. So, kung naka-install na kayo ng GDK 15, yung pinaka-latest na GDK, well and good. Kasi nga, kung mas latest yung GDK ninyo, mas maganda yung feedback niya doon sa command prompt in case na may error. Okay? Unlike kung lower, sasabihin lang kung saang line may mali. Okay. Ngayon, before tayo mag-start, gawa muna tayo ng folder kung saan natin save yung program. Okay. So, I rather advise you na pag gagawa kayo ng folder kung saan nyo save yung gagawin yung program, magandang dumiretso na kayo dito sa user. Kung anong user yung ginagamit nyo. Saan ba yung user dito? Yun. So, ito yung ginagamit ko. Okay. Magandang dumiretso na lang kayo dito sa user. Dito kayo mag-create ng folder kung saan nyo save yung mga gagawin ninyong Java programs. Bakit? So, let's try to open the command prompt. Yan. Pag in-open mo yung command prompt, automatic, itong location, yung user location, yan yung ino-open niya. Okay? Yan. So, nakita nyo yung comparison? Yan. So, nagdediretso sa dyan. Kaya sabi ko, mas magandang dito kayo gumawa ng folder. Okay. For example, gawa tayo ng folder natin dito. Pangalan natin, Notepad, Java. Okay. Para pagdating dito sa command prompt, madali lang nating nalulocate. Okay? So, mag-change directory lang tayo. Notepad Java. Then, yun. Nandun na tayo. Okay? So, let's start doon sa pagsulat ng program using Notepad. So, open na natin yung Notepad natin. Dali lang ha. Close ko muna to. Gawa muna tayo ng ano dito. So, yung folder kung saan natin isi-save yung program na gagawin natin. So, yung program, ang ipoprogram natin is Age Computation. Okay. Yan. So, start na tayo. Open na natin yung Notepad natin. Notepad. So, wala namang sigurong rason. Malangan naman yung rason na naman sa inyo na walang Notepad sa laptop niya. My goodness. Kung walang Notepad, sigurado sira yung laptop mo. Okay? Kasi itong Notepad, ano na yan? Provided na yan sa once na nag-install ka ng operating system sa isang unit, andun na yung Notepad. Available na dun. Okay. So, let's start. Ngayon, kung ano yung ipapangalan nating class, gaya doon sa previous lesson natin, dapat yun din yung pangalan ng yun din yung pangalan ng folder kung saan natin sinave. So, ang pangalan ng folder natin is Age Computation. Okay, so palitan natin. Medyo case sensitive kasi. Yan.
So, yan. Yan yung pangalan ng class natin. Then, of course, yung pinaka-main, main function, which is the public static main void main string args. So, dapat memorize nyo to. Kasi ito yung isa sa pinaka-importanting parts ng Java programming. Okay. So, ngayon, mag-i-import tayo ng scanner para hindi tayo mahirapan sa pagta-type. Scanner. Yan. Then, dito, declare natin yung scanner na gagamitin natin. Scanner. Mag-tab tayo para hindi tayo malito. In. Scanner in is equals to new scanner system.in. Okay. Now, sa its computation, kailangan natin ng tatlong integer, one for the birth year, another for the year today, and last for the age. Okay. Yeah. So, gawin na natin yung prompt natin. Print enter year today. Yan, i-assign natin siya kay YT. Yan. Equals to in that next int. Enter. Ulitin lang natin to. Birth year. Then, by is equals to in that next int. Then, sulat na natin yung formula. Age is equals to year today minus birth year. Okay, then, last, display na natin yung output. System in that print line para yung next sa next line lang mag-display. Then sulat natin UR plus age plus years old. Okay, we're done. So, ito na yung mahalagang step. So, first, isi-save muna natin itong code na ginawa natin using Notepad. Isi-save natin, of course, dun sa ginawa nating folder dito. Okay. Ang pag-save dito, dapat saan na yun? User. XB ang pangalan, Notepad Java, Edge Computation, yan. So, ang pag-save dito, of course, na naman, yung file name natin mas match dun sa pangalan ng folder kung saan natin sinave at yung pangalan ng class. Pangalan ng folder, pangalan ng file name, at tapos ito yung pangalan ng class. Okay, so pare-pareho sila. Ngayon, dito, since Notepad lang yung gamit natin, tayo na mismo yung magko-convert sa kanya into Java file. So, just simply put .java dito sa file name para maging Java file na siya. And then, save. Okay, yan. So,
Na-save na. So, ngayon, i-compile na natin. Okay. Okay. Pause muna. Ayun. Exactly. So, punta na tayo sa command prompt. So, paano natin i-compile? Open natin yung command prompt natin. Windows R, then type cmd. Yan. And then, ilocate natin yung folder kung saan siya nakasave. Ang pangalan nun is Notepad Java. Tapos doon sa Notepad Java, ang pinangalan natin sa folder is Edge Computation. So, dito sa command prompt, hindi siya case sensitive. So, as long na match yung mga characters niya, walang problema. Oops! Kulang tayo ng T. Ayan. As long na mag-match yung characters niya, i-open niya yan. Ngayon, first na gagawin natin, i-compile natin yung file na ginawa natin. So, ito yun. Ito yung file na ginawa natin. Ano? So, tignan natin dun sa folder. Yun. Edge Computation, tapos Java file siya. So, ang file name extension niya is .java. So, ano bang command ng pag-compile? Uy, ba't ka nawala? Yan. Ang command para ma-compile is Java C or Java. Okay, ibig sabihin, Java compile. Okay. And then, type lang natin yung file name ng i-compile natin na program and then yung file name extension niya. Okay, press enter. Yan. Ino-compile na niya yan. So, meron daw siyang error. Edge Computation is public. Ayun. So, mali yung spelling ng class natin. Wala siyang T. Okay. So, ito yung kagandahan pag GDK 15 yung gamit nyo. Sa lower version kasi ng GDK, hindi ganito yung nagpapakita. Ang pinapakita niya lang, error in line. Ganon. So, magbibilang ka ng ilang linya para i-locate mo kung saan nag-error. Okay. Ganon siya. So, mas maganda dito sa GDK 15. So, balikan natin. I-debug natin. So, ito ang pino-point out niya na mali. Mali yung class name natin. Then, save na natin. Okay. Balik tayo ulit kay command prompt. O, compile natin ulit. Java, edgecomputation.java. So, pag wala nang nag-display, ibig sabihin, successfully compile na siya. Walang error. So, paano naman natin i-run? So, ang command kung paano natin i-run yung program is, keyword niya is Java. Java, and then yung pangalan ng file. Edge Computation. So, wala na siyang file name extension. Press nyo na lang yung enter, and then, wrong spelling na naman. Dali lang, ha? Yan. So, wala na siyang file name extension. Press nyo lang yung enter, and then, magra-run na yung program. Dali lang. Okay. So, i-recompile na lang natin ulit kasi nga, iba yung na-compile kanina, tapos iba yung na-run. Kaya nagkaganyan. Okay. Yan. So, compile na. Wala nang problema. Ngayon, i-run na natin. Edge Computation. Tama. Ulit. Compile natin ulit. Okay. Na-compile na siya. Ngayon, pag i-run natin, dito siya nagiging sensitive. Nagiging case sensitive pag i-run na natin. Kasi once na hindi nag-match yung mga characters niya, pag naka-uppercase at lowercase yung ginawa mo, hindi talaga siya magra-run. Okay, run natin. Ayun. Enter year today, 2020. Enter birth year. Kunyari, pinanganak ako noong 1995. So, you are 25 years old. Okay. So, ganun lang ang gamit ng Notepad++ at saka command prompt sa pag-program ng Java. Okay. Pagsulat ng Java program.
Pero reminders, kailangan nyo talagang mag-install ng any JDK, Java Development Kit, para gumana yan. Kasi pag run mo yung mga command dito without GDK, yung Java at saka Java, hindi niya yan mare-recognize as internal command. Okay. So, yun lang po. Abang kayo dun sa mga next lesson natin. Subscribe, and kung may mga katanungan kayo, pwede kayong mag-comment dun sa natin, dun sa comment box para i-address natin. Lalo na yung mga hindi pa tapos dun sa mga requirements nila, so that I can extend my help. Okay? Since hindi naman na kayong pupunta ng school, dito na lang tayo mag-lecture pag may time. Okay? As long na mayroon akong time, gagawa ko ng paraan para makapag-lecture sa inyo. Okay? So, ulitin natin. Recompile natin ulit. Yan. Pag natapos mo na itong kinompile, habang hindi ka pa nag-enter ng other command, pwede mong ulit-ulitin na i-run yung program. So, gaya niyan, i-run ko ulit. Okay. Kunyari, year to day, 2020, at kayo, pinanganak noong 1980, yan, i-display niya, you are 40 years old. Yan. Okay? So, yun lang yung mga kailangan yung tandaan na dito, na commands. Javac and Java. Javac for compiling the program, then Java for running the program. So, dito sa Javac, hindi siya case sensitive. Dito sa Java, case sensitive na siya. Okay, yun yung mga kailangan yung i-observe. And this is as much as possible para hindi tayo magka-problema dito sa pagpangalan ng ng class, ng folder at ng file. Lahat ng yan, i-apply natin yung rules. Matandaan nyo ba to? Rules in naming variables. Kasi ito applicable din sa pagpangalan natin ng folders at file in Java programming. So, number 1 rule. Rule number 1 must be one word. So, anong ibig sabihin? No space. So, pag nagpangalan kayo ng folder, ng variable, ng class, at ng file name, dapat one word lang siya. Walang space. Right? Number 2, must start with letter. So, pwede kayong gumamit ng alphanumeric, ibig sabihin, combination of letters and numbers, pero dapat always na mag-start siya sa letter, hindi number. Okay? For example, first number. So, ang gusto nyong ipangalan is num, di pwede yun. Mas okay pa pag num1 yung papangalan nyo. And third, no symbols except underscore. Yan. So, underscore lang yung allowed na gamitin natin. In case na malito kayo, pag dire-diretso lang na one word, gusto nyong lagyan ng separator, dapat ang gagamitin nyo lang is underscore. Hindi slash, hindi dash, and any other symbol. Then, last, not Java reserved keyword. Okay, so alam nyo naman na yung mga Java reserved keyword natin, gaya ng scanner, ng in, ng class, static, public, yan. Hindi pwede yung mga yan. Hindi natin pwedeng gamitin na pagpangalan ng folder, ng variable, at ng class, at ng files. Okay, so yun lang po, and God bless us all.